ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ginigipit talaga ni Morgana si Giselle. Ito ang paraan niya para makaganti. Pinapatanggal niya si Giselle sa Apex bilang CEO. Paano lalabanan ni Giselle si Morgana? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nahuli ni na Madam Chantal at Olga si Giselle na naglalagay ng gamot sa inumin ni Morgana. Nagdahilan si Giselle na kaya niya yun nagawa ay dahil gumanti lang siya dahil nadulas si Linef pagkatapos ng pagrampa ni Morgana. Bigla kasing dumulas ang sahig nung si Linef na ang rumampa. Nagalit si Madam Chantal. Lahat ng sinasabi ni Giselle ay haka-haka lang. Wala siyang ebidensya. Hindi kagaya nila Madam Chantal na may maipapakita sila sa korte kung sakali magdemandahan sila. Ang ebidensya nila ay ang mismong video ni Giselle habang nilalagay ang gamot sa inumin ni Morgana. Nagulat ang mga kaibigan ni Giselle at mga kakampi niya. Nalulungkot naman si Giselle dahil natsyempuhan pa siyang mahuli samantalang si Morgana ay hindi. Nalulungkot rin si Linef at Annalyn sa nangyari kay Giselle. Sa umpukan ng mga marites ng Apex, nagkakabulungan sila tungkol sa nangyari sa event lalo na sa nangyari kina Morgana at Giselle. Maya-maya ay nagbalik na nga si Dr. Luke mula sa ibang misyon sa malayo. Hello everyone! Nagulat at natuwa ang mga kaibigan niya. Sabi pa ni Luke, kamusta naman dito? Bukod sa may half-sister pala si Ma'am Morgana. Nagkatawanan sina Nurse Karen at Nurse Ivan. Alam na pala agad ni Doc Luke ang balita tungkol sa kapatid ni Moira. Sabi ni Doc Anton, hay naku Doc, hindi lang half. Kapag makita mo talaga in person, kamukhang kamukha talaga niya si Ma'am Moira. Sabi naman ni Nurse Ivan, si Ma'am Morgana, ayun nahilo kahapon habang nasa pageant. Pero bago mawala ng malay, ay nagtaray muna siya kina Miss Linef at Doc Annalyn. Sabi pa ni Nurse Karen, at eto pang confirm sa chismis ha, may kinalaman daw pala si Ma'am Giselle kay Ma'am Morgana. Si Ma'am Giselle daw ang nagsali ng gamot sa inumin ni Ma'am Morgana. O diba, hot issues? Bigla naman nalungkot si Annalyn. Oo nga hindi ko lubos maisip na gagawin yun ni Tita Giselle. Naawa tuloy ako sa kanya, sabi ni Karen. Kaya nga Doc Annalyn, pero para sa akin, tama lang yun na ginawa ni Ma'am Giselle. Masama rin naman kasi ugali ni Ma'am Morgana, parang si Ma'am Moira lang din, sabi ni Annalyn. Sana hindi na lang ginawa ni Tita Giselle yun dahil sa nangyari kay nanay. Kasi wala naman kaming ebidensya na talagang ginawa ni Ma'am Morgana ang sinasabi niya. Pero andito na to. Kahit nagkamali si Tita Giselle, sigurado ako nagawa lang niya yun dahil sa nararamdaman niya nung makita niyang pinahirapan na naman si nanay. Tumango ang mga kaibigang marites. Masayang masaya si Madam Chantal naman sa nahuli niyang video. Kausap niya si Olga. Good job Olga. Mabuti na lang at nakuhanan mo ng video ang ginawa ni Giselle. Tuwang-tuwa naman si Olga dahil alam niyang may premyo siya mula kay Madam Chantal. Salamat din Madam Chantal. Kinikilig sa pagsasalita. Paano yun Madam? Nahuli na natin si Madam Giselle. Anong parusa ang ibibigay sa kanya? Baka mamaya marami pang gawin kay Ma'am Morgana yan. Sabi ni Madam Chantal, wala tayong gagawin kundi ang maghintay. Hayaan nating si Giselle ang maghukay ng libingan natin. Ang hindi niya alam na ang sarili niyang libingan ang hinuhukay niya. At ngayon, nasa dulo na siya ng hukay. All we have to do is push her para mahulog siya sa sarili niyang bitag. Wala na siyang kawala. Sigurado ako, matitigil na rin ang panghihimasok niya sa pagtuklas ng katotohanan sa pagkatao ni Morgana. Napangiti sila pareho. Sa kabilang banda, magkausap sina Giselle at Linef. Nag-iiyakan sila. Sabi ni Giselle, alam mo Linef, ang gusto ko lang naman ay makaganti kay Morgana dahil sa ginawa niya sa'yo. Nadulas ka pagkatapos niya maglakad. May aalis mo ba sa isip ko na hindi mag-isip ng ganun? Kahit kapatid lang siya ni Moira pero alam ko sa sarili ko na iisa lang ang ugali nila. Alam ko na siya ang may gawa nun sa'yo. Kaya lang wala akong ebidensya. Yun lang ang pagkakamali ko. Sabi ni Linef, naniniwala naman ako sa iyo, Ma'am Giselle. Alam ko rin naman na siya ang may gawa nun kaya ako nadulas. Pero sabi mo nga, wala tayong ebidensya. Hindi mo dapat ginawa ang gumanti, Ma'am Giselle. Sumagot si Giselle. Alam ko, Linef, napakabuti ng puso mo para sabihin na huwag gumanti.
Pero ako to ayokong naaapi ang mga mahal ko sa buhay. Kaya kailangan may isang tao na magtatanggol sa inyo. Alam ko na pahiya ako sa harap ng maraming tao dahil may ebidensya silang pinakita. Pero sana wag naman silang mawala ng tiwala sa akin, lalo na ang mga pasyente natin. Sana kung ano man ang napanood nila ay hanggang doon na lang yon. Naiiyak na si Giselle. Baka mamaya ma-viral na naman to. Wag naman sana akong sumikat dahil dito. Nangingilid ang luha ni Lynette. Naawa siya kay Giselle. Naniniwala ako sa iyo, Ma'am Giselle. Sana hindi nila ipakalat ang video. Niyakap ni Lynette si Giselle bilang suporta sa kaibigan. Dahil sa nangyari, nagpatawag ng emergency meeting si Moira sa lahat ng boards. Galit na galit siya pero hanggat sa kaya niyang pigilan ng galit niya ay ginawa niya dahil baka mahalata siyang siya si Moira. Dumalo naman ang lahat. Sabi ni Morgana, nakita niyo naman ang nangyari sa akin sa event. Wala na akong dapat pang ipaliwanag sa inyo. Nakita niyo na rin kung sino ang may kagagawa ng nangyari, hindi ba? Nagtanong ang isang board. Anong gusto mong mangyari, Morgana? Sumagot rin ang isang board. Isa na rito ay mag-apologize si Giselle kay Morgana. Nakatingin si Giselle. Aminado naman si Giselle. Nagpakumbaba na siya. Aminado ako. Okay. Nagawa ko yun dahil sa nagalit ako sa nangyari kay Lynette at unang napag-isipan kong gumawa nun ay si Morgana. But I will ask for your forgiveness. I apologize, Miss Morgana. I'm sorry. Nakatitig si Morgana sa kanya. Galit pa rin siya. I accept your apology. But I'm afraid it's not enough. Miss Tanyag, nagtataka si Doc Ray. Morgana, kung hindi apology ang hinihingi mo, ano ang gusto mong mangyari? Sumagot si Morgana na galit na galit. Pagkakataon niya na para magantihan si Giselle. Sabi ni Morgana, ang ginawa mo ay walang kapatawaran. Pero dahil ayokong gumanti sa'yo kaya kaya kitang patawarin. Pero hindi naman pwedeng wala akong gawin para hindi maitama ang ginawa mo. Ang naiisip ko lang at tanging makakapagpanatag sa kalooban ko dahil kung baka maulit naman yan sa akin. Nag-isip sandali si Morgana. Maya-maya ay sinabi na niya, I want Miss Tanyag to be removed as the CEO of Apex. Nagulat ang lahat, lalo na si Giselle. Napatayo si Giselle sa kinauupuan niya. Ano? Bakit kailangan matanggal ako? Ang ginawa ko sa'yo lang, hindi sa Apex. Wala akong ibang inagrabyado. Oo, ikaw lang. Bakit kailangan ang position ko as CEO ay kailangan tanggalin sa akin? Sumagot si Morgana. Yung ugali mo, kaya mong manakit ng ibang tao ay maaari mo ring gawin sa mga pasyente natin dito. Sino dito ang makakapagsabi na hindi magagawa ni Giselle yon? Itaas nyo ang mga kamay nyo. Umiiling si Giselle. No, hindi ko kayang gawin yan. Sumagot rin si RJ. Hindi magagawa ni ate yan. Kilala nyo naman ang ate ko. Kahit noon pa, malaki ang malasakit niya sa lahat ng pasyente natin dito. Sumagot rin si Ray. Kilala ko si Giselle. Hindi niya yan magagawa. Nagkamali man siya sa iyo, Morgana, pero hindi niya kayang gawin yan sa mga pasyente natin. Naniniwala ako sa kanya. Ayaw pumayag ni Morgana. Who knows? Hindi ba kaya lang naman nalaman na may ginawa siya sa akin ay dahil may video? Lahat ba ng pasyente dito ay nakukuhanan ng video para mapatunayan na may ginawa ba si Giselle o wala sa mga pasyente natin? Nagtanong ulit si Morgana. Sino sa inyo makakapagsabi na hindi kayang gawin niyo ni Giselle na nagawa naman niya sa akin? Walang sino man sa boards ang sumagot. Umiiling si Giselle. Nag-walkout siya habang umiiyak. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.